Magkakabit tayo ngayon ng dashcam QCY F24 sa Toyota Vios. Mga ikakabit nating dashcam, rear view mirror camera na dashcam, front and back. Yan, ito yung 4K video resolution na camera. Tapos front and back na rin siya. Yan, sabay nagre-record harap likod. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano i-install yung camera niya sa Toyota Vios 2018. Ito yung laman niya sa box. Ito yung rear view mirror camera, tapos yung charger adapter niya. Yan, yung sinasaksak sa 12 volts dito natin sasaksak yan. Tapos meron siyang dalawang rubber clips, saka yung back camera. Ito yung ikakabit natin dun sa likod, sa may plate number sa likod. Tapos may kasama na rin siyang pry toolkit, yung pang sundot sa mga gilid, user manual, tsaka yung dual adhesive tape niya. Yung dual adhesive tape tsaka dalawang screw. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Ito na yung rear view mirror dashcam. Ayan, nakapatong lang siya sa rear view mirror ng sasakyan. Ayan, pinapatong lang siya, hindi siya tinatanggal, nakapatong lang siya. Tapos iniipit lang nung dalawang rubber clips na kasama. Ayan, nakaipit lang siya. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin yung dati niyang rear view mirror. Ipapatong lang natin siya. Ayan, ganyan yung unang gagawin. Tapos ikakabit na natin yung sa charger adapter niya. Ito, ikakabit na natin to. Ayan, ito yung sinasaksak dito. Ayan, papagapangin natin yung wire papunta rito. Galing dito sa rear mirror papunta rito sa 12 volts port ng sasakyan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Sinaksak ko muna rito yung wire. Ayan, nandyan yung saksakan niya. Ayan, sinaksak ko, tapos ginapang ko yung wire dito papuntang kanan. Ayan, papasok nyo rito sa loob ng kesame. Ayan, napapasok ko yung wire dyan sa loob. Diyan nyo papagapangan, dyan nyo itatago. Ayan, sa loob. Tapos pagdating dito, liliko na yan. May lilikuan na plastic. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin tong plastic na to. Ang gagawin dyan, kunin nyo lang yung pry toolkit na kasama. Yun yung pasusundot nyo rito sa gilid para mapasok nyo yung wire. Ayan, ito na yung wire. Ayan, tapos pagdating dito sa gilid na to, mayroong rubber. Yan. Ang ginawa ko, inalis ko yung rubber muna, inangat ko hanggang baba. Angat yung rubber hanggang baba. Ayan, kasi dyan natin papadaanin sa gilid yung wire. Igigilid natin dito. Ayan, papasok nyo yun dyan hanggang baba. Ayan, yung pagdating ko rito, ayan, liliko mo na yung wire dyan. Tapos inilalim ko rito sa carpet yung wire. Ayan, dyan ko naman ginapang sa ilalim. Ayan, yung pinaka carpet talaga ng sasakyan na. Ayan, ito na yung wire nya, dyan ko nilagay. Tapos ito na siya. Ayan, dito na siya lumabas. Ayan, tapos sinaksa ko na dito sa saksakan nya. Ayan, lagyan nyo ng allowance yung wire dito para hindi siya banat. Ayan, kasi ito naman, bibili naman si sir ng triple charger, yung maramihan, para makapag-charge siya ng phone. Ayan, naalisin din yan. Kaya nabalik ko na ulit yung rubber dito. Yung rubber na inangat natin kanina, kailangan ibalik nyo ng maayos yun para hindi pasukan ng tubig yung loob ng sasakyan. Ayan. Ayan, balik nyo lang, lapat nyo ulit ng maayos. Ayan, pati yung dito, ayan, nakapasok naman ng maayos. Tapos sunod natin ikakabit, ito na yung back camera, yung nilalagay sa likod. Ayan. Ayan, ito naman yung wire ng back camera naman ang kakabit natin. Ayan, ang gawin nyo, saksak nyo muna rito. Ayan, nandyan naman yung saksakan nya. Tapos gapang nyo yung wire dito papuntang kaliwa. Ayan, tapos ito na yung wire nya. Ayan, pasok nyo
yung wire dito sa Kesame. Tapos yan, nagamit kayo ng pry toolkit para mapasok nyo yung wire dito sa plastic na to. Ayan, tulak nyo lang. Ayan, natutulak yan dyan sa loob. Hindi nyo na kailangang alisin tong plastic na to. Ayan, tulak nyo lang yung wire sa loob. Ayan, tapos pagdating nyo dito yung rubber na, ayan, yung rubber naman alisin nyo. Naaalis din yan. Hilahin nyo lang pababa. Ayan. Ayan, para mapasok nyo yung wire dito sa loob. Ayan, sa loob ng Kesame. Ayan, papuntang likod na tayo. Ayan. Ayan, dito na tayo sa may sunod na plastic. Ayan, ganun lang ulit, isundot nyo ulit yung wire dito, pasok sa loob. Tapos yung susunod na na rubber, ayan, aangat natin ulit. Doon na tayo sa may passenger seat na. Ayan, nandito na tayo. Ayan, sa may passenger seat, yung sa likod na to. Ayan, ang ginawa ko, inangat ko ulit yung rubber para mapasok ko yung wire dito sa loob ng Kesame. Ayan, tapos pagdating natin dito, ayan, ilulusot na natin to papuntang trunk. Ayan, ang ginawa ko dyan, na kumuha ko ng alambre, inano ko yung sa butas, tapos yung dulo ng wire, tinalihan ko ng electrical tape para mahila ko papunta ron sa labas. Ayan, ayan, yung butas niya nandito. Ayan, ito na yung nilusot ko na alambre. Ayan, nandyan yung butas nung papunta rito sa trunk. Ayan, ang ginawa ko, may inalis ako ritong clips. Ayan, nakaganyan yan, nakatakip. May aalisin kayo na 4 na clips, yung ganito. Ayan, yung sa ganito. Ayan, nakasaksak yan dyan. Ayan, bali 4 na clips tong aalisin nyo. Ayan. Ayan, 4 na ganito. Isa rito, tas isa rito, isa rito. Kaya lang ipang-aalis nyo sa clips, kailangan meron kayong ganito, yung pry toolkit, yung pang sikwat. Ayan, para maalis nyo, ayan, gaganyanin nyo lang siya. Ayan, tsaka nyo gaganyanin para ma-open nyo tong likod, yung sa may likod. Yan, tapos ito na yung alambre na nilusot natin dun sa may loob. Yan, hihilahin na natin yung wire. Yan, ito na yung wire, hinihila na natin. Yan, hilahin nyo na lahat papunta rito sa trunk. Ayan, balik ko na yung rubber na inangat ko rito kanina. Kailangan balik nyo na maayos yan, hindi siya nakaangat, para kung sakaling umulan o kinarwash, hindi papasukan ng tubig yung sasakyan nyo. Ayan, tapos aalisin na natin to, yung takip sa likod. Ayan, merong takip sa likod yan. Ayan, meron ding mga clips yan na madami. Ayan, aalisin natin yan lahat para maalis yung cover dito sa likod. Yan, yun nga, ang kailangan meron kayo nito, yung pry toolkit. Yan, bibili lang naman to sa online. Yan, mura lang to, Shopee or Lazada, meron to pry toolkit, i-search nyo lang. Yan, pag aalisin nyo yung mga clips, yan, gaganyan nyo lang. Yan, madali lang alisin to pag meron kayong ganito. Alisin lang lahat to. Ayan, pag naalis na yung takip sa likod, igagapang na natin yung wire pa sunod dito sa wire na to. Ayan, isusunod natin yung wire dito sa wire ng sasakyan talaga. Ayan, dyan natin igagapang yung wire. Ayan, papunta rito sa may plate light. Ayan, plate light, yan lulusot yung wire. Kaya na itong back camera, meron niyang wire na pula. Ito yung kino-connect natin sa reverse light. Yan, para mag-auto switch yung camera sa likod. Yan, meron yung red wire na nakakonect sa connector niya. Yan, i-connect natin to sa reverse light. Bali ito, duduktungan natin to ng extra wire. Yan, gumawa ko ng extra wire. Yan, yung automotive wire yung gamitin nyo. Yan, yung kasukat nya. Ayan.
para i-connect ko sa kanya, iduduktong ko kasi hindi aabot yung wire na pula, hindi siya aabot papunta rito sa reverse light. Ito yung reverse light nya, yan. Yan, i-connect kasi natin sa reverse light yung dashcam. Yan. Ito namang ano na to, red wire, pwede nyo itong i-connect, pwede nyo rin hindi i-connect. Yan, nasa inyo kung gusto nyo i-connect. Ang ano lang naman ito, yung pag-atras, yung magkakaroon ng parking guide yung sasakyan nyo pagka-atras kayo. Yan, pagka hindi nyo to kinonect, okay lang rin naman, mag-record lang yung makukuha nyo, recording. Yan, nasa inyo kung ikakabit nyo to o hindi. Yan, yung install natin ngayon, ikakabit natin, kaya kumuha ako ng extra wire. Yan. Ayan, ganyan yung ginawa ko sa wire. Ayan, papunta rito sa may likod. Ayan, sinunod ko lang yung wire dito. Ayan, ito na yung wire ng dashcam. Ayan, ayan, tinalihan ko ng cable tie. Ayan, sinunod ko rito sa wire na to. Ayan, ayan, nakasabay siya rito. Meron kayong sasabayan na wire dito. Ayan, para pag binaba yung pinto hindi siya mapuputol. Kailangan isasabay nyo rito yung wire nya. Ayan. Kaya kailangan nakasabay dito, kasi pag sinara nyo yung pinto, nakabanat siya, mapuputol yung wire ng dashcam. Ayan, tas ito yung dinuktong natin na wire, kasi hanggang rito lang yung wire talaga ng dashcam pag nabili nyo, yung kulay pula. Ayan, dinuktongan natin ng yellow wire. Ito namang yellow wire na to, i-connect natin sa reverse light. Bali, ang reverse light ng BIOS 2018, ito itong wire na to, itong kulay pula. Positive wire nya, yung color red. Ayan, tapos meron ditong connector, ayan, na aalisin nyo. Ayan, bali ito nakalusot yan dyan. Ayan, pinipindot lang yan para maalis nyo. Tapos pinipindot din to para maalis tong ano na to. Ayan, naalis natin. Bali, tiningnan ko rito sa likod, yung red wire nya nakaganyan. Ang tapat ng red wire yung color violet. Ayan, bali sa color violet natin i-connect to. Ayan, ang gagawin nyo lang ay eto, binalatan ko yung sa wire, tapos itatap lang natin yan. Ilulusot mo lang doon sa pinakabutas nung connector. Yan, may mga butas naman yan. Ilusot mo na lang yung wire. Hindi mo na kailangan talupan yung wire o putulin para ma-connect mo to. Ayan, ang gawin mo, i-connect mo na lang doon sa butas. Ayan, ipapasok natin to, ayan, sa butas. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Kinonnect ko na doon sa color violet. Ayan, nilusot ko lang sa butas, tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, color violet yung pagkakabitan nyo. Ayan, tapos balik nyo na yung connector nya. Ayan, madali lang naman alisin nyo, madali lang rin ibalik. Ayan, maglalak yan. Pag aalisin nyo yung connector, pinipindot yan dito. Ayan, kasi nakapasok yan dyan. Ayan, ganun lang. Kasi itong mga wire na sobra, kaya medyo marami yung sumobrang wire. Kaya kasi mahaba to, i-roll nyo lang na maayos, tapos itali nyo rin sa likod. Ayan, yung mga sumobrang wire, yan, dyan ko nilagay. Ayan, i-roll nyo ko, tapos dyan ko, tinalihan ko ng cable tie, dyan ko nilagay. Tapos yung wire na color yellow, i-cable tie nyo rin para hindi nakalundo. Ayan, dito na tayo sa likod. Ayan, ikakabit na natin yung back camera. Ito na yung ikakabit natin sa plate light, sa may likod, sa plate number. Ayan, bali ito, dito natin ilalagay yan. Ayan, nakaganyan sa likod yan, sa may plate number. Ayan, dito natin ilalagay. Ayan. Yan, bali ito yung plate light, ito yung inalis na natin. Yan, may pinipindot lang naman yan sa dalawang gilid. Yan, meron yung pinipindot dito sa dalawang gilid. Pipindutin nyo siya para maalis. Yan,
Tapos meron niyang connector dito. Yan, yung nasa loob yan. Meron din siyang connector. Yan yung nakakabit sa kanya. Inalis ko muna para madali kong maipasok yung wire. Ayan, ganyan ginawa ko. Binutasan ko ng dalawang butas na maliit yung pagkakabitan natin ng camera sa likod. Yan. Ang ginawa ko dyan, sinukat ko muna. Ayan. Sinukatan ko siya. Tapos binutasan ko para itutornilyo natin yung camera rito sa likod. Ayan. Ayan, nasa inyo naman yan kung gusto nyo butasin o gusto nyo idikit lang yung install natin na itutornilyo natin. Ayan, pwede man dikit lang. Nasa inyo yan kung gusto nyo idikit lang o ano, kasi pag dikit lang pwedeng matanggal. Ayan. Kaya ang gagawin natin, tutornilyo natin. Ang pinambutas ko rito, ayan ang ginamit ko, ito lang yung maliit na screw na matulis. Ayan, hindi nyo na kailangan gumamit ng barena. Yan, yung ganito lang. Yan, mabubutas nyo na yun kasi plastic lang naman yun. Yan, yung screw na matulis. Yan, yan lang yung ginamit kong pambutas. Di na ako gumamit ng barena. Yan. Bali, ang gagawin natin sa camera sa likod, ididikit natin ng dual adhesive tape tsaka yung dalawang screw na kasama. Ayan, okay na, na-tornilyo ko na yung camera. Ayan, nakatornilyo yan. Tapos itong camera na to, na-adjust yung babatas niyan. Ayan, nagagalaw yan. Ang gawin nyo, tingnan nyo sa display yung ano, yung kuha niya. Pag okay na yung babatas niya kung saan nyo gustong i-set. Ayan, i-set nyo ng ganyan. Tapos nasisikipan yung dalawang tornilyo sa gilid. Ayan, para nakapix na siya. Ayan, pag okay na yung kuha, tsaka nyo nasikipan yung gilid, yung dalawang gilid. Ayan. Tapos yan, kaya napasok ko yung wire dito sa ilalim na to. Ayan, inangat ko yung dalawang tornilyo sa likod nito. May dalawang tornilyo yan. Ayan, inangat ko ng konti. Ayan, mayroong tornilyo dyan. Ito yung 10mm. Ayan, luwagan niya para maangat ng konti yung plastic para mapasok nyo yung wire. Mayroong dalawang tornilyo yan. Ito isa. Ayan, para maangat siya. Nasa inyo naman yan kung gusto nyong hindi na iangat yun or nakaganyan lang yung wire sa labas. Ayan, pwedeng nakaganyan lang yung wire sa labas. Pwedeng ipasok nyo rin sa loob. Ayan, conforme sa inyo kung ano yung gusto nyo install. Ayan, yun sa akin, pinasok ko rito sa loob nito. Ayan, niluwagan ko yung dalawang tornilyo. Tapos ito na yung pinaglusutan ng wire. Ayan, sa may plate light. Tuturo ko sa inyo kung saan ko inipit para hindi siya maputol. Ayan. Ayan, bali magiging ganyan yung itsura niya. Ayan, ilulusot nyo yan dito. Ito na yung wire. Dito nyo, wag nyo dito dito sa may gitna. Ito yung wire. Nakita nyo naman yung wire niya dyan lumusot, hindi dito sa gilid. Ayan, dyan. Diyan nyo papalusutin yung wire para hindi maipit. Ayan. Tapos ilalak nyo na yung plate light. Ayan, yung pagkakalusot niya, hindi dito sa pinakasulok. Igigitna nyo yung wire para mailak nyo ulit yung plate light. Ayan, nalak na natin yung plate light. Tapos yung connector, ibalik nyo na para hindi nyo makalimutan. Ayan, balik nyo na to yung pinaka connector nya. Ayan, may connector yan dyan ng ilaw. Ayan. Tapos ito na yung dulo ng back camera tsaka yung dulo nung sa dashcam, yung wire ng dashcam. I-connect na natin yan. Pag-connectin natin. Ayan, ganyan ginawa ko, pinag-connect ko na sila. Tapos tinalihan ko ng cable tie para hindi siya mahugot. Ayan, ganyan yung ginawa natin. Tapos putulin nyo na yung mga sumuprang cable tie. Ayan, okay na, nakakabit na natin yung back camera. Ayan. Pagka okay na yung kuha, i-lock nyo na. Kuha kayo ng Phillips screw, lock nyo na yung pinakagilid nya para hindi na siya gumalaw. Pagka okay na yung kuha sa dashcam. Merong lock yan sa gilid.
Pagka medyo natataasan kayo, nabababaan kayo, pwede nyo adjust yung camera. Luluwagan nyo lang yung dalawang tornilyo na nasa gilid niya para magalaw mo siya. Ayan, testing natin yung kuha niya sa likod. Ayan, nabalik na natin yung yung takip sa likod, tsaka yung dito binalik na rin natin. Kailangan balik nyo na maayos yan para okay yung pagkaka-install. Ayan, de-demo ko na sa inyo yung kuha ng dashcam. Ayan, ito yung QCY F24, kinabit natin sa Toyota Vios 2018. Ayan, QCY F24 dashcam. Ayan yan. Ayan. May plastic pa yan, tapos meron pang isang plastic yan na cover pa. Alisin nyo na rin para mas madaling i-touch. Ayan, may plastic pa. Ayan, bali pag on natin ng sasakyan, pagka sinusi natin yung sasakyan, automatic mag-on na rin siya. Ayan, automatic mag-on na siya. Front and back camera. Bali ito yung kuha niya sa front, ito yung kuha niya sa back. Double camera siya. Tapos pag may nadedetect siyang mga sasakyan, nagsasalita siya, tapos tumutunog, meron siyang ADAS, tsaka meron din siyang blind spot detection. Ayan. Tapos pagka nag switch tayo sa reverse, yan, mag-automatic switch yung back camera nya. Yan, nag-automatic switch. Yung likod yung makikita nyo sa display. Yan, pwede nyo adjust yung guhit. Ayan yung guhit nya. Yan, na-adjust yung guhit nyan. Pwede nyo iset ng 1, 2, 3 hanggang 4. Yung nya, yung down. Yan, nada-down siya. Yan, yung 0, yung pinaka wide nya talaga, yung pinaka full screen nya. Yan, pag gusto nyo ibaba yung camera, ayan, pipindutin nyo lang to, yung bilog dito sa gilid. Yan. Tapos pagka nag-switch kayo ng park ulit o kaya sa drive, mag-automatic double camera ulit, harap likod. Yan. Ito yung front camera, ito yung back camera. Yan, double camera siya, front and back. Tapos pag start nyo ng sasakyan, automatic magre-record na rin siya. Hindi nyo na siya kailangan pindutin pa para mag-record. Yan. Ayan. Lagyan muna natin ng memory card. Ayan, bali ang lalagay nating memory card, 32 gig, class 10. Yung speed niya 120. Ayan. Kailangan ng dashcam yung pang 4K video resolution na memory card yung ilalagay nyo. Ayan. Kailangan yung kaya niya, yung 4K video resolution. Kasi may memory card na hindi niya kayang i-read yung ganong kabilis ng kataas ng specs. Yan. Kaya ito yung ilalagay natin. Kailangan lalagay nyo original. Tapos class 10, yung speed niya mabilis. Kaya yung init ng araw. Yan, kahit mainitan ng mainitan, hindi siya nasisira. Yan. Lalagay natin to sa dashcam. Ayan, dito nilalagay yung memory card yan dyan. Tapos pipindutin nyo lang. Pinipindot lang siya. Pindutin nyo lang ng kuko para mag-lock. Ayan. Pag lock na, okay na. Tapos ang sasabihin niya, please format memory card. Kasi kakalagay lang natin. Ayan, format muna natin. Ayan, format na successful. Ayan, bali itong dashcam na to, pagka on nyo ng sasakyan, automatic bubukas na siya, tapos magre-record na rin. Tapos ito, kailangan lagi siyang nakasaksak sa 12 volts port. Hindi nyo to aalisin, hindi nyo hugutin. Kasi pag hinugot nyo, mamamatay na rin yung dashcam. Kailangan lagi siyang nakasaksak dyan sa 12 volts port. Ayan, tapos pag tinatch nyo yung screen, meron siyang stop ng record. Yung unang button niya. Ayan, tapos yung sunod, screenshot, lock videos, tapos voice recording, meron din siya. Pwede yung turn off, turn on. Tapos yung lipat ng display, yan, pwedeng naka front lang siya.
Ayan, na igagalaw, pwede nyo up and down. Pwedeng naka rear lang, na i-adjust din yung rear up and down. Ayan, pwede nyo babaan, pwede nyo taasan. Ayan, may pusa. Tapos pwedeng double camera. Tapos pag nag-switch ka ng reverse, ayan, lilipat yung camera niya sa likod, magpo full screen. Pag binalik mo sa park, automatic double ulit. Tapos home screen, meron siyang smart driving. Ito yung ADAS, blind spot detection, tsaka yung LCA. Yan yung tumutunog pagka pagka may nadedetect ang mga sasakyan o mga tao, motor. Yan. Tapos file management, lahat ng na-record mo na video mo, diyan mo mapapanood. Yan, lahat ng na-record sa front. Ito video F, video B, lahat ng na-record sa back. Tapos yung mga nilak na video, tsaka yung mga photo, yan yung mapapanood lahat. Yan yung na-record natin sa front. Automatic bubukas na siya, tapos mag-re-record na rin. Tapos ito, kailangan lagi siyang nakasaksak. Pwede nyo siyang i-delete, pwede nyo siyang i-save. Yan, pwede nyo siyang i-delete, pwede nyo i-save. Yan. Yung mga video lock, lahat ng important video nyo, dyan papasok. Yan. Tapos meron siyang driving setting. Yan. Yung resolution niya 4K resolution. Yung clip recording, ito yung video clips, set natin 3 minutes. Meron siyang G sensor tsaka parking guard. Yan, ito yung QCY F24 dashcam, full screen dashcam, front and back, 4K video resolution. Kinabit natin sa Toyota Vios 2018. Yan.